Konnichiwa. Taken ito noong October 13, Sunday. Late upload nga na naman at halos hindi maharap mag-edit ng video. Sunday nga na naman ulit. Ang bilis ng araw, no? Ang ganda ng sikat ng araw ngayon dahil nga linggo. Papunta kami sa church pero hindi sa Minoridai. Ma-event kasi ngayon kaya kailangan namin ng mas spacious na room, enough na ma-accommodate kaming members at mga bisita. Tatlo kasi ang birthday celebrants natin this month. Si Brother Jeff, si Sis Amy at si Junior. 9:30 AM na nga pala ng time na to. Ang taas na ng sikat ng araw. Normally, sobrang init na sana sa katawan pero dahil autumn na, press ko na sa pakiramdam. Medyo mahangin din kaya colder yung real feel ng lamig. Next month na ito for sure, patong-patong na naman ang mga damit. Kapalan na naman ng damit ang labanan. Hindi na pala namin kasabay sila Sis Adi ngayon. Nauna na kami at si Sir Oslek nasa Matsudo na raw nung time na to. Workmate siya ni Habi at nanggaling pa siya sa Tokyo. Ang usapan nga ay abangan niya na lang kami sa Kamihongo Station para sabay-sabay na kaming maglakad papunta sa event hall na nirentahan namin. 4 stations away lang naman from here sa amin hanggang sa Kamihongo. Siya naman, yung biyahe niya mahigit 1 oras rin at 3 lines nga rin at ang sinakyan niya. Dahil weekends ngayon, 10 minutes yung interval ng mga trains. Mabagal din kaming naglakad kaya naabutan din kami nila Sis Adi sa station. Saglit nga lang sana yung biyahe kaso sa kakadaldal namin lumagpas kami. Na-realize na lang nung narinig na namin na ina-announce na yung next station. Dumiretso tuloy kami sa Matsudo Station. From there, sumakay kami ulit ng train pabalik. Mabuti at 1 station away na lang. At ito na nga, nasa station na si Sir Oslek nung dumating kami. Maglalakad pa pala kami from here hanggang sa event hall. 10 minutes walk lang naman daw. Okay na rin para may exercise kami. Nauna nang naglakad ang mga boys at kaming apat na nasa likod nila. May nadaanan din kaming 7-Eleven. Hindi mo talaga ramdam na nasa province ka at maraming mga convenience stores. Medyo mabilis kaming naglakad kaya more or less 10 minutes nga talaga nakarating na rin kami. Ang ganda netong building sa likod, parang mansion or shrine ba yan? Sana mapuntahan namin sa susunod kung shrine man yan. Sila Pastora at Tosh pa nga lang ang nandito. Nandito na rin sila Ate Gigi at Ami. Mag-ina sila from Switzerland. Pinsan sila nila Pastora. More than 20 years na araw silang hindi nagkita-kita kaya 1 week sila nag-catch up. 11 AM nga pala yung start ng service. Hanggang 4 PM nga lang yung time namin dito sa event hall at tonight din kasi ang flight nila Ate Gigi back to the Philippines tapos from there bound to Switzerland na sila ulit. Nagbigay nga siya ng testimony dyan at halos nag-iyakan lahat. Touched kaming lahat. Sobra nga talaga mag-bless si Lord, no? Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala in many different ways. Kaya kahit ano man ang religion mo, as long as you have a spiritual relationship with God, dahil we humans are created by God as spiritual beings at meron tayong divine and eternal purpose at malalaman natin nasa Panginoon tayo when we find more peace, happiness, and meaning in our lives. Even in a world of chaos, magulo naman talaga ang mundo. Araw-araw kalaban mo rin mismo ang sarili mo. Yung line of thoughts natin, lalo mga intrusive thoughts, nakakabaliw yan. It robs us of happiness. Kaya amidst these struggles, huwag kalimutang magdasal. Every little thing dapat hinihingi natin ang guidance from above. In times na nasa kalagitnaan ka ng strong emotions, lalo tayo dapat humingi ng wisdom from God. Kasi only then, nagkakaroon tayo ng sound judgment. Alam nyo, kapag sobrang lungkot or galit natin, nakakapag-isip at nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit sa atin at sa kapwa. Once nangyari na, hindi na maibabalik. We are only left scarred. Ganun din kapag sobrang saya mo, maaaring makapagbitaw ng salita o makagawa ka rin ng bagay na pwede kang magkaroon ng regrets eventually. Kaya whenever we are overly emotional, seek God first at bibigyan niya tayo ng wisdom. Bilang nanay na rin, na-inspire ako kay Ate Gigi. Lalo nung sinabi niyang her daughter is so emotional. That's why she needs a strong mama. Tagos, no? Kaya dapat tatagan ko pa ang relationship ko with God. Para strong mama rin ako kay Yuna para maprotektahan ko ang binuo kong pamilya against all evil. Araw-araw kong pinagpipray na sana God-centered palagi ang family namin. Kaming mag-asawa, mga magulang namin, mga kapatid namin, at lalo mga kaibigang nakapaligid sa amin. At sobrang blessed namin dahil dinidinig ni Lord ang prayers namin. Ay grabe, ang sarap mamuhay kapag nasa Panginoon ka. Kaya ikaw na narating ng video na to at pakiramdam mo, walang kulay ang buhay mo, wala kang peace of mind, punong-puno ng galit ang puso mo, baka panahon na para i-nurture mo ang relationship mo with God. Hanapin mo siya. Seek help if you can. Kasi once na natagpuan mo ang Panginoon, everything else will follow. You will have a meaningful life. Ang galit sa puso mo mapapalitan ng pagpapatawad at magkakaroon ka ng payapang pag-iisip at maayos na tulog. Ayaw mo nun? Kung hindi ka pa rin convinced, tingnan mo nila ang masasayang mukha namin. Ganito ang ngiti kapag nasa Panginoon. Ganito ang community na hanapin mo. Yung isa-celebrate ang buhay ng bawat isa. Kaya for now, samahan nyo kaming pagsaluhan ang masasarap na pagkain. After
After na ng service ito, nakapag-wish and blue na rin ng candles ang ating mga celebrants. After ng kasiyahan, naglinis na rin pala ng area. Kailangan maayos lahat kasi at stake ang pangalan ng church para makaulit pa kaming mag-rent ulit. Ayaw kasi ng mga Hapon ng madumi. Kung paano mo dinatnan, ganun mo rin iiwan. Then at 4 p.m, umuwi na rin kami. Hindi na kami nagpahatid at may mga dadaanan pa kami. Dumiretso na rin sa airport sila Ate Gigi at Ami. Hinatid sila nila Pastora. Ito at nalagpasan nila kami. Sayonara! Nandito na nga rin pala kami sa station. Ganda ng sikat ng araw pero nilalabig pa rin ako dyan. Naka-long sleeves na ako sa lagay na yan ha. Anyway, saglit na pag-aantay lang. Nandito na rin yung train at nakarating na rin kami sa wakas dito sa amin. Sa Sunjog na kami naghiwa-hiwalay pero hindi ko na na-record. Saglit lang naman kami at may binili lang. Sa may sayo naman ito, may free tissue sila at ang twist niyan, may paper sa loob at may number na nakasulat. Nakadepende sa number kung anong prize na makukuha mo. Number 3 nga yung sa amin. Pareho kami ni Hobby. Sponge nga ang laman ng red. Tapos para naman sa off-road, yung nakasashay. Nag-CR break na nga muna ako saglit. Then, nag-check na kami ng napis ni Yuna. Mag-change na nga siya ng brand. Mary's dati ang gamit niya kaso hanggang XL lang yung max size ng Mary's. XXL na kasi si Yuna. Pampers na ang nakita naming XXL. 36 pieces nga lang to pero 1,749 yan na. Ilang araw niya lang to. Pero sige, God will provide. Binayaran ko na nga muna. Ganito naman talaga ang presyohan dito sa Japan. Mataas ang sahod pero sobrang taas din ng cost of living. Pagalingan na lang sa pagmamanage para may maitabi. Sa 3rd floor nga kami pupunta niyan. Bibilhan na nga rin namin ulit ng bagong pants si Yuna at yung gamit niya currently ay parang nagbabakbak na. Better safe than sorry, diba? Thermos etifal nga yung sinasabi ni Papa dyan pero ayoko i-give up yung pink. Ang cute kaya. At ang nanay ang nagwagi. Pagdating kasi sa gamit ni baby at sa bahay, ako palagi ang nasusunod. Pero kapag sa mga need i-company, ganyan, hinahayaan ko siya at yan naman ang expertise niya. Pero syempre, dinidiscuss namin palagi. Lahat naman ng decision need naming i-discuss, especially when it's the money involved. Transparent kami lalo sa aspect na yan para walang ligalig. Basta ang usapan namin, ito ang never naming pag-aawayan. So, for God is so good talaga kasi never namin napagtalunan ng pera. Kaya mahalaga na open ang communication palagi at i-surrender ang buong sahod kay Mrs. para mas peaceful ang tahanan. O diba, easy peasy. Mas magaling naman kasi talaga mag-manage ng pera ang babae at mas madali yon kung pareho kayo nagbibigay ng input para mas madali i-manage lahat. That is the true essence of marriage. To become one, dapat palaging may unity at huwag kalimutang mag-reality check dahil isa yan sa nagpapatibay sa marriage. Being on the same track towards the same goal. At kahit may personal goal kayo, dapat you should have each other's back pa rin no matter what. If you need to criticize naman since hindi naman palaging perfect ang ways natin, then do it lovingly. Sound like kakampi, hindi kaaway. So yun lang for now. Origa, thanks for watching. God bless po.